Hello ulit. Okay na. Salamat. To be honest, totoo naman talaga pambawi din to talaga din sa mga hindi nakakilala sa akin personally. Pero masabi ko din pambawa din sa mismong life ko ngayon kasi 2 years na rin ako nasa BQ, sa Batang Quiapo. Talagang ma-imbibe mo talaga yung character. Kaya nung dumating tong Inday Name, na-balance din yung paano ko tumanaw din sa buhay ulit. Totoo, kasi syempre pag gumawa ka ng character, minsan ididi mo talaga sa pinaka-loob mo at ika-character mo talaga sa buhay mo. Kaya nakatulong dito sa akin na mabalance kung ano meron na nararamdaman ko. Minsan pagka syempre sa bilang Dawin sa Batang Quiapo, mabigat talaga. Ito, ibang bigat to, about faith, about God naman po. Kaya ang sarap sa feeling na merong ganitong project for me. Yeah. Ako, mentally, lahat, physically, kahit na spiritually din po, sa totoo lang, ang hirap. Kasi ibang tao, the same time, totoong tao, si Father Rowe. At napaka-importante na hindi magkamali sa mga bagay-bagay, hindi lang sa eksena, kung paano din gumalaw. Kaya mabuting inaral talaga namin na sa tulong din ni tulong ng Great Sir sila, si Sir Cesar na nabigyan ako ng pagkakataon tsaka ni Direk Romel na mapagandaan to. Pumunta pa kami dito mismo, nagkaroon ako ng parang tinuruan ng paano mag-misa, paano maging isang Father Rowell, paano isang maging misyonaryo na pare. Na isa sa pinaka-natandaan ko na bababa ka sa pinaka pagkatao mo. Kasi kami, as an actor, syempre, tuwatig mo sa point na artista kami, na feel namin, kilala kami na lahat. Kaya nga po pinag-ulis ako dun sa ginagawa sa akin. Para ma-feel ko na sa baba ka, wala ka dapat ikayabang i-pride. Yun yung mga ganang bagay na katulong sa akin sa pelikula. Kasi bilang pare, alam natin ang pagiging pare napaka-solemn. And hindi siya basta-bastang nakakagawin ko. Kaya mahirap po talaga. First of all, gusto kong syempre magpasalamat kay Direk Cesar, kay Direk Rocket for this wonderful opportunity. It's not all the time naman kasi na I get to play these kinds of roles, di ba? Syempre nasa mainstream ako. For the longest time, I've been doing yung mga series sa TV. And tama ka, Tito Jun, hindi ako nakakakuha talaga ng mga kontrabida roles. So this time, it's a very, very nice opportunity for me to play yung ganito klaseng role. It can add up dun sa resume ko sa aking career na alam mo yun, once nakagawa ko ng ganitong character. Yes, mahirap. Yes, it was challenging. Pero in-embrace ko yun fully. And knowing naman na, alam mo yan, kasi as an actor naman, nararamdaman namin once na nabasa namin yung script, if kukunin namin to, tatanggapin namin tong ganitong klaseng character. And nung unang pinresent pa lang naman sa akin, hindi ako nagdalawang isip talaga. I really wanted to do the role. And ako pa mismo yung nag-follow up sa kanila na ano na ng status nito. Kasi gusto ko talaga siya gawin. And on top of that, yun nga, gusto kong makatrabaho rin si Makoy at si Kuya Mon. And first time ko makatrabaho si Direk Cesar at si Direk Rocket. And masarap talaga makatrabaho yung mga first time kasi nakakadagdag ng ano yun ng excitement and ng bagong flavor sa pagganap naman ng character. Yeah. Yung faith na bago ko gawin yung pelikula nito, mas lumawa. Sabi ko nga din sa isang interview, yung faith na naramdaman ko ngayon, yung dating ako din na hindi pa ako nag-artista, na yung bata kasi ako, nagsisimba ako para lang makapasa sa school, na magkaroon lang ng simpleng gusto ko lang sa laruan. Yun yung mga bagay na napaka-genuine sa akin. At ngayon nararamdaman ko ulit, pero sa ibang paraan na mayroong isang taong na akong ginagampanan. Kaya ngayon sabi ko, akala ko sobrang faithful ko na pala sa person. Pero nung naranasan ko at
nakita ko kung ano dinanas si Father Ruel. Karang grabe, meron palang isang tao na willing sacrifice yung sarili niya, hindi lang para lang sa sarili niya. Kaya niyang i-sacrifice, kailangan kaya niya i-sacrifice sarili niya para sa ibang tao, para kay God. Yun lang, mas tumibay, mas lumawa, at mas natutunan kung paano maging isang Katoliko para sa akin. Thank you. Actually, while doing this film, gusto ko yung minominate talaga. Pinag-uusapan namin yun while filming this project. It was a spiritual battle, portraying this role. Kasi kung aalalahanin natin, totoong nangyari ito, hindi lang siya fiction. It was a spiritual battle because kung iisipin mo, how can a good God allow these things to happen? How can a good God allow injustices to happen? Pero nung sinun namin yung huling eksena, ay baka ma-spoil. Pero napakita namang may... Are you guys ready for this? When we shot the last scene, nasagot ng Panginoon yung tanong ko. Kasi mga ilang buwan din namin ito sinut eh. Alam to ni Direct Rocket din na pati yung Aya, kino-question na tuloy yung Panginoon. Lalo na nakilala ko rin yung ginagampanan kong role. Pero ang sagot doon talagang, I don't know kung naniniwala kayo, but it's really salvation. It's the hope that only God can give. Hindi man sa lifetime na ito, pwedeng sa kabila, pero sino ba ako para i-question yun? At ramdam na ramdam ko yun nung huling eksena namin na naligtas kami. Kaya hindi man natin siya masasagot, but we'll find it in our heart through faith. Because definitely, we follow God through, not by sight, but by faith. Thank you. Natulungan po kasi ako nito, even financial po, kaya tsaka po na natulungan rin po ako ng movie na po nito kasi po nakagawa po ako ng character po na mababago po sa buhay ko, si Relius po. Yung ginagawa ko pong film na po ito is challenging po sa akin kasi para po sa akin, mahirap po talaga pang gampanan yung role ko po kasi isang bata po napalapit sa pare at nagkaroon po sila ng good relationship even po sa Panginoon. Kaya napaka-grateful po ako na natanggap ko po itong film na to. Actually. But when we decided, kasi kailangan namin mag-start, Makoy is in part of that list, and we reviewed his TV shows and lahat ng mga reviews sa kanya. So we finally decided si Makoy na. Because si Makoy is one artist na talagang gagawin para sa pelikula. I was so touched and could not believe na inihian niya ang kanyang sarili. There was one scene na ihian siya ng kanyang mga kidnappers, and for him to feel na talagang kawawa siya at siguro iniwasan yung ihi ng iba, yung ihi niya na ang ginamit niya. Hindi siya maarte. Imagine may flu noon, may influence si Mon Confiado at nung dinugahan siya, talaga ang laki-laki ng lumabas kay Makoy. But for him, mas maganda yun, no? Nakita ko sa kanya before kami nag-shoot, talagang pinag-aralan at walang reklamo kahit nabugbog na siya masyado because there's this torture scene. Father Juan Gallardo was tortured after he refused to renounce his Catholic faith, was killed. So nakita mo dun yung hirap na dinanan ng aktor at gaano kabangis yung mga artistang gagamitin like Mon Confiado, JC De Vera, na talagang kawawang-kawawa si Father Gallardo. Hindi maiwasan na may mga umiiyak during the
the shoot. Kagaya ng mga pare na nag-witness dun sa shoot dahil narinig ko parang they felt some guilt na wala sila sa tabi ni Father Gallardo nung nangyari na yun. Ang daming emosyon na nabuhos during the shoot. So, McCoy, I believe, is the right actor to portray the character of Father Juan Gallardo. And to me, he's one of the greatest actor now in Philippine cinema.